ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapipilitan lang si Moira na humingi ng tawad kay Lynette dahil talagang ayaw niya. Sisisihin pa nga niya si Lynette pero kailangan niya itong gawin sa harapan ni Robert para patawarin rin siya nito. Hawak na siya sa leeg ni Robert. Lahat ng sasabihin at iuutos ni Robert ay susundin niya. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Hindi mapakali si Lynette. Tinawagan niya si Annalyn pero hindi sinasagot. Akala ni Chang Susan ay tulog na si Annalyn. Pero hindi kasi mapakali si Lynette. Gusto naman samahan na Diyosa at Chang Susan si Lynette para mapalagay na rin siya. Sabi ni Robert, si Zoe ang unang baby niya at siya ang unang nagparamdam ng pagiging ama sa kanya. Patuloy naman ang drama ni Zoe. Matagal na niyang hindi ito nararamdaman. Siya na lang ang aalis at hindi niya kayang makita silang masaya ni Annalyn. Dahil kanina pa si Annalyn nakikinig, lumapit siya. Sinabi niyang siya dapat ang mag-sorry kay Zoe. Ang pamilya niya ang sumira sa pamilya ni na Zoe pero nandito pa rin siya. Pasensya kung insensitive siya dahil gusto lang naman niya makasama ang tatay niya. Nagpaalam na rin si Annalyn. Pinigilan siya ni Robert pero nakapag-book na si Annalyn ng sasakyan niya. Samantala hindi talaga mapakali si Lynette. Maya-maya ay umuwi mag-isa si Annalyn na may galos pa. Galit na galit si Lynette kay RJ. Tama ang hinala niya kung bakit hindi siya mapakali. Nagpaalam naman si RJ sa kanya ng maayos pero umuwi si Annalyn ng 10 oras ng gabi. Hindi man lang siya hinatid ni RJ. Delikado pa naman sa labas. Niyakap ni Annalyn ang nanay at napaiyak siya. Samantala tumawag si RJ kay Annalyn pero tulog na si Annalyn. Si Lynette ang sumagot. Galit na galit si Lynette. Alam naman ni RJ na hindi pwedeng magsama sina Zoe at Annalyn. Kung pinauwi na rin agad sana ni RJ si Annalyn, edi sana hindi muntikan masagasaan ang anak niya. Mula ngayon, hindi na pwedeng makipagkita si RJ kay Annalyn sa bahay nila. Humingi na rin ng pasensya si RJ. May pinagdadaanan si Zoe kaya wag itong sisihin at kaya rin ito nagawa. Hindi naniniwala si Lynette dahil kahit noon pa naman ay lagi nang sinasaktan ni Zoe si Annalyn. Sabi ni RJ, gusto lang naman niya magkasundo ang magkapatid. Sabi ni Lynette, noon pa sila sinasaktan ng mag-ina. Ni RJ, muntik pa rin naman silang malagutan. Pero ni isang sorry, hindi sila makatanggap sa dalawa. Si Robert na ang humingi ng tawad para sa mag-ina niya. Galit si Lynette. Walang kwenta ang sorry ni Robert kung paulit-ulit lang naman ang kasalanan. Binabaan niya ng telepono si RJ. Samantala nakita ni Robert na nag-iimpake si Zoe. Humingi ng sorry si Robert dahil kasalanan niya ito at hindi si Annalyn. Ayaw ni Zoe na ipagtanggol ni Robert si Annalyn. Dahil para kay Zoe, sina Annalyn ang dahilan ng pagkasira ng pamilya nila. Nakiusap si Zoe kay Robert na mag-usap silang tatlo ng mami niya dahil alam na niya kung nasaan ang mami niya. Walang gana makipag-usap si Robert kay Moira pero nagmamakaawa si Zoe. Ginamit na niya ang depression niya para makuha niya ang loob ni Robert. Mga ilang sandali pa ay nasa kwarto na sila ni Moira. Nagulat si Moira at inasikaso niya si Robert. Ayaw ni Robert ng drama. Andito lang siya dahil sa pakiusap ni Zoe. Hindi rin siya naniniwala sa kahit anong sasabihin ni Moira. Nagsalita si Zoe na pakinggan muna ang mami niya. Nagsimula nang magdrama si Moira at lumuhod siya para patawarin. Pero baliwala ito kay Robert. Pwede rin naman siguro niyang patawarin si Moira pero sa kondisyon na humingi siya ng tawad kay Lynette. Pero nagtataka sina Zoe at Moira. Bakit naman siya hihingi ng sorry kay Lynette? Sabi ni Moira kung meron mang siyang hingian ng tawad ay si Robert yon. Si Lynette naman ang dahilan kung bakit na-aksidente si Robert dahil iiwan siya ni Robert dahil kay Lynette. Kinurek ni Robert. Iiwan niya si Moira hindi dahil kay Lynette. Iiwan niya si Moira dahil mismo kay Moira. Itigil na ni Moira ang paninisi sa ibang tao. Akuin naman niya ang mga ginawa niya. Kung hindi magagawa ni Moira na humingi ng tawad kina Lynette, hindi niya magagawang patawarin si Moira. Paalis na siya pero pinigilan siya ni Moira. Payag na si Moira. Sa kabilang banda na ikwento na ni Giselle kay Lynette ang tungkol sa enkwentro nila ni Moira matapos niyang malaman ang dahilan ng aksidente ni Obeng. Nalaman na rin niya na hindi pala si Obeng ang kausap niya sa text dahil si Zoe pala ito. Akala kasi ni Giselle ay naka-out of town si Robert pero sabi ni Lynette imposible dahil magkakasama sina Annalyn, Zoe at RJ kagabi lang. Galit na galit si Giselle sa kasinungalingan ni Zoe. Manang-mana siya sa nanay niya. Sobra na sila.
Samantala magkausap si Lynette at Giselle sa bar nang tumawag si RJ. Sinabi ni RJ na gustong makipag-usap ni Moira kay Lynette para humingi ng tawad sa mga nagawa ni Moira kay Lynette. Pero hindi naniniwala si Lynette. Naiintindihan naman ni RJ kung hindi pa handa si Lynette. Pero sabi ni Lynette, pag-iisipan niya. Pero binalaan si Lynette ni Giselle. Dapat siyang mag-ingat dahil baka mamaya pakulo lang naman ito ni Moira. Hindi pa naman sigurado si Lynette. Ang sigurado lang siya kapag makapagkita siya kay Moira, andun rin si RJ. Saktong sulpot naman si Carlos. Akala niya makikipagkita si Lynette kay RJ. Nilinaw ni Lynette. Makikipagkita siya kay Moira dahil hihingi ito ng tawad sa kanya. Pero nagtaka si Carlos. Hindi siya naniniwala at delikado ito. Sa opinyon ni Giselle, maaaring totoo dahil inutos ni Obeng pero maaari na namang hindi totoo dahil baka pakulo lang ito ni Moira. Pero kung ano man ang desisyon ni Lynette, sasamahan siya ni Giselle at Carlos. Pinigilan na ni Lynette ang pagsama ni Carlos dahil magpapasama siya kina Giselle, Josa at Chang Susan. Kahit nag-aalala si Carlos, pumayag na rin siya. Pagdating naman ni Chang Susan, Josa, Giselle at Lynette sa restaurant ng meeting place nila, wala naman doon sina Moira at RJ. Tama ang hinala ni Lynette na hindi naman talaga hihingi ng tawad si Moira dahil imposible ito. Nagaya na lang muna silang kumain. Maya-maya ay dumating na rin sina Moira at RJ. Humiling siya kay Giselle na sila lang muna ang mag-usap ni Lynette at Moira. Pero nagbilin na rin si Giselle na mamaya sila naman ang mag-uusap ni Obeng. Nagpaalam na rin sina Josa at Chang Susan pero nagbilin sila na nandito lang sila sa tabi kung kailangan ni Lynette ng tulong. Sinigurado naman ni Lynette na tuloy ba ang pakay ng meeting nila? Sigurado ba nahihingi ng tawad si Moira sa kanya? Sumang-ayon naman si Robert dahil ito ang napagkasundoan nila ni Moira. Samantala sa teaser, magkikita sina Giselle at Zoe. May gigil si Giselle pero pinipigil niya ito. Kung mahuhulog na sa kumunoy ang nanay ni Zoe, sasama ba siya? Samantala, hindi naman papayag sina Chang Susan na hindi luluhod si Moira kay Lynette sa paghingi ng tawad nito. Dahil sa dami ng paghihirap na naranasan ni Lynette sa kamay ni Moira, kulang pa nga ito. Pero tuwang-tuwa naman si Chang Susan dahil sa wakas, single na ulit si RJ. Pero ang sabi naman ni Carlos, asawa pa rin ni RJ, si Moira. Si Giselle naman parang nakakahanap na ng pag-asa sa pagitan ni na Robert at Lynette. Ano kaya ang plano ni RJ? Malapit nang ikasal si Lynette kay Carlos. Pipigilan niya kaya ito? At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!